Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Mukhang malabo itong anong to ah. Ito, tanong nga mga friend, ano masasabi niyo dito kay Representative Barbers? Na-interview po siya nito one day ago ito. At merong 12,000 views. Oo. Idol Carmina Constantino. Oo. Hard to measure how impeachment proceeding versus BP Duterte will turn out. Ito ang topic nila, impeachment ni Sara Duterte. Pakinggan natin si Idol Carmina Constantino. Just before you guys went into a break, there was a third impeachment complaint filed against the vice president. What do you think is the future of these complaints? People are putting Congress to task, Congressman. Yeah, I know. A lot of people are actually expecting or probably waiting at this time on what moves or actions will Congress make. Honestly, Carmina, we have not really discussed this yet. We have not actually talked about the impeachment. In fact, we were surprised when there was a third impeachment complaint. So maybe when we resume... Mga friend ha, mga boss, tayo na ho ang umanalyze dito kay Barber sa mga sagot niya kay Carmina, no? On January 12, maybe we will already discuss what actions the Congress lower house should take on this complaint. But knowing what you know, being the head of the CONCOM, Congressman Barbers, knowing everything that was revealed in the hearings, and I believe that there's more to come in the next year, do you think that this is a foregone conclusion, that impeachment trial is the only way to go, knowing what you know, Congressman? Mabigat ho yung tanong ni Carmina, ni Idol ha. Oh. Sa mga nalaman ninyo, sa investigasyon ninyo, sabi niya, di ba? Sa mga nalaman ninyo, sa pag-iimbestiga nyo, sa mga nangyari. Sagot na ito si Barbers hindi pa raw nila pag-uusapan sa plenaryo yung about impeachment complaint. No? Tsaka tatawa-tawa si Barbers, no? O, tuloy natin. Well, my personal opinion is that I think the first things first. No, I think we should really study and look at the complaints. If the complaints are valid and mantakin mo yun. Pag-aaralan pa raw nila yung mga complaints, and if the complaints are valid, ganun mga patay tayo dito kay Barbers, mga friend. Kayo ba? Ha? Yung mga nag-complain, pare, mga kaparian, at pag-aaralan pa nila kung ano nga yung nalaman ninyo sa investigasyon ninyo, kung yan may Grace Piatos or whatsoever, 612.5 million na hindi ma-explika na mga confidential fund, mag-aaral pa sila, no? Tuloy. Complaints have legal, political basis, then maybe we should immediately take action on that. However, there's still a lot of process that we should do in order to appreciate and maybe understand what the complaints are before we can take any action. And a non-action, though, if that happens, how do you think that's going to sit with the public? Yun. Well, there are two actions that the Congress can take, the lower house can take. One is to dismiss the complaint by perhaps saying that or finding out that insufficient in substance or insufficient in form, or file it because we believe after careful study that there was sufficient substance and form in the complaint. So that's the obligation of the committee. But if you so decide to dismiss it, how do you think that will sit with the public, Congressman, knowing what you know and knowing all the revelations during the hearings that the CONCOM led? Well, I'm sure there will be some reactions, both in favor and not in favor. And we just can't measure at this point in time
what kind of reactions would happen after we dismiss and after we file. And that we're assuming that that's going to be Anak ng kamote. Dalawang klase ka. Ano kung mangyayari? Kung i-dismiss namin yung complaint at kung i-aan namin yung complaint, i-aakit namin. Kasi tanong ni Carmina kung anong palagay niyo magiging reaksyon ng publiko. Di ba? Sa tagal na ninyong pinag-aanuhan nito, may plano pa. Pag-aaralan mabuti, sabi niya. Sa mga napanood ho natin dito sa pag-iimbestiga ho rito kay Sara, ewan ko kung anong papag-aaralan, no? Ewan ko kayo mga boss, ano kayo, ako wala na ho, kung ano, mukhang matabo po sa tinta ng pusit mga kalusot ito. Sa plenaryo lang, mukhang nasabit pa hanggang ngayon daw, hindi, wala pa raw silang pag-uusapan, di ba? Paano pa Senado? Wala. Kaya yun na siya sabi, huwag nyo na ipilit yung impeachment ninyo. Oo, sampahan nyo ng kaso, ang dami namang kasong plunder na nga betrayal of public trust, ba't tinaan nyo sa impeachment? Hindi lulusot. Mukhang yung 105, may halabo pa malusot. Yung impeachment, sa salita ni Barbers, mukhang malabo ba't lumusot sa Kongreso Mukhang malabo pa lumusot sa Kongreso. Aakit pa sa Senado. Wala ho. Tuloy mo, Barbers. to be the next step. You're going to look into the complaints and all that. You're going to follow due process, and as you do so, as a member of the lower house, Congressman Barbers, what will be foremost in your mind as you look into these impeachment complaints? Go ahead. Well, first, it's not. This is the first time that this will ever happen, because first time that a sitting vice president will be a subject of an impeachment. Second, of course, it's not that very easy, because there seems to be a rift, between two political parties. In this case, both the party of the president and the party of VP Sara is now engaged in a political war. So really, honestly, Carmina, I don't know what to expect. But maybe after we study all the repercussions, then maybe we can think of an action that the Congress must take. Okay, we're going to have to leave it at that. Congressman Robert A. Barbers there joining us this noon. Thanks again, and Merry Christmas once again. Ayun na malabo, di ba mga friend? Mukhang sasalita ito si Barber. Baka abutin na ng bago pag-aaralan daw ng mga buti impeachment complaint, at kung kung wala ikang sustansya, kulang sa di-dismissin namin yan. At kung kumpleto naman, pag-uusapan namin yan. Kung ewan ko mga friend, wala ho. Mukhang nasayang ho ang pera ni Juan de la Cruz dito sa hearing nito ng quag-quag-quag-quag-quum na to. Oo. Ang gaganda, masyado namang garapal na talagang ka-impeach na, di ba? Pero ayon kay Barbers, alam mo kasi away ng ni Presidente saka ni Vice President, ba? Ano ba yan? Anong koneksyon nung alitan ni Marcos at saka ni Sara diyan sa mga pinagagawa na yan na pinagbalitaktakan ninyo ng todo? Ayaw na nga kayo siputin para sumagot. Hindi nyo naman makontem-kontem. Sumipot si Sara Duterte, ayaw pang mag-oath. At halos bandang huli, linayasan kayo, nagpaalam na, alis na ako. Hindi naman niyo ako tinatanong. Paano tatanungin? Hindi nga siya nag-oath. Diba? Mukhang malabo, no? Ano ba sa inyo kayo mga friend? Tatansya nyo? May pag-asa? Sa akin, baka sa Kongreso pa lang, mahihirapan na lumusot. Sa itsura, Ito, masasabi ni Ted Pailon. Sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong bata ka. Pero huwag na ho tayo magpaka-tanga dito, di ba?
Kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong bata ka. Pero huwag na ho tayo magpaka ano pa dito, magpakatanga dito, di ba? Sabi ano dito, oh. Ayan mga friend, oh. Basahin ko na lang, baka di niyo mabasa. I am a worthy Filipino. I am concerned for the best of my nation. Pero huwag na ho tayo magpaka ano pa dito, magpakatanga dito, di ba? Kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong bata ka. Pero huwag na ho tayo magpaka ano pa dito, magpakatanga dito, di ba? Kapag sinabi No, mga friend. Dapat talaga sampahan nila ng kaso. Kung sa impeachment to, wala ho yan. Sa malamang, sa alamang, ha. Ito pa isa, oh. Tatak Pamilya Duterte, taon-taon namimigay sila ng pamasko sa mga taga Davao. Oh. Almost 50,000 na katao ang pumila at nabigyan ng pamasko ng Pamilya Duterte. Pera ba nila pinamimigay? Ayan, oh. Ay, hindi ko na nilagyan ng sound. 50 mil daw ang tao yan. Ayan. Yan, mga pakpak, ho. Pero gaya na sabi ni Sara Duterte, tanggapin ninyo yan, pera nyo yan. Hindi pera ng politiko yan, yan. Pero sila namimigay. Gaano katindi saywar na itong mga to, di ba? Inaano nila yung pamimigay. Sila yung numero 1, taon-taon namimigay pala sila ng ganyan. Ayan. Yung iba ho dyan na natulog. Dahil dumating yung Sara Duterte, alas 11 pasado na ng tanghali. Takin mo kawawa yan. Kala ko ba maginhawa buhay sa Davao? Ano nangyari dyan? Di ba? Mantakin mo, pipilahan yan, kapiranggot na bigas. Kita dyan. Dito ho sa dito ho rin sa Tiyague, meron din mga ganyan, ayuda. Pero hindi ho yung mayor ang namimigay. Ibinibigay ho ng mayor, kasi po, meron kami rito 64 barangays, ha? Lahat po ng mga community center ng barangay, mga kapitanes, sila ho ang nagbibigay ho ng ayuda sa mga taga-barangay na yon. Hindi ho kagaya nito. Mukha lang ni Duterte makikita nyo kasi lahat ng tao, 50 mil, mantakin mo, walang ganun, wala hong ganun dito. Na ganyan ho kahabang pipila. Bakit? Per barangay nga ho ang namimigay ho kapitanes. Hindi ho yung mayor. Diyan si Duterte saka si Sara Duterte sa tatay niya namimigay diyan. Vote buying ho yan, di ba? Tsura na yan. Di ba mga friend? Mantakin mo, almost 50,000 na katao ang pumila at nabigyan ng pamasko ng pamilya Duterte. Ano sa kanila ba galing yan? Yan Yan ang ang gaang pa Siguro 2 kilong bigas yan. May konti pang sobre. No? 3 kilometro daw ho yung pila na yan. At talagang bantay sarado para di ba? Walang makadoble. Pag nakakuha ka na, uuwi ka na. Yung ibang araw ho yata dyan, di pa nabigyan Takin mo dyan. Ayan tingnan nyo yung mga daladala wala man lang kabigat-bigat May bigas, may konting barya, may cash, ganyan. Yan yan sila May bakal talagang wala hong ganyan dito sa Tiyague, wala ayan. Ayun binitignan yung pera na binigay. Anak ng pating.
Ito yung mga vlog ngayon, oh. May 56,000 likes pa, oh. Mga vlog ni Digong. Umiyak si PRRD dahil sa nararanasan ngayon ng anak niya, si BP Sara. Ano ba nararanasan? Anong gusto mong gawin, Digong? Laban lang tay. Lumaban na, ah? Laban lang tay. Lumaban na ang katotohanan na Duterte ay malinis na mga tao, hindi kurakot. Oh. Laban lang tay. Lumabas na ang katotohanan na ang Duterte ay malinis na mga tao, hindi kurakot. Umiyak si PRRD dahil sa nararanasan ngayon ng anak niyang si Sara. Wala akong sound yan, ha. Ayan siya. Ayan. May palakpak na sa likod isa. Ayan. At yan nga, miniting na po mga barangay captain, mini-meeting na. Wala akong ganyan. Pag ayaw ka na ho ng tao, maski ano gawin mo. Oo. Nga, sinasabi niya na yung pinagsamahan, mga ganito, grabe naman ng ng yaman nila, sobra. Diba? Oo. Tapos, yung mga tao hanggang ngayon, patay gutom pa ang tsura eh. Tayo, 50,000. Doon na natulog yung iba para mauna sila sa pila. Oo. Siguro nakita niyo yung pagkain ng mag-ama nito. Lechon. Salo lang, dalawa lang yata sila mag-ama eh. Oo. Mga binlag nila. Batang Manila To Eats. Oo. Ni Vlogcaster. Talagang pagkain ng isang hindi nangungurakot. Ay nako. Ito yung mga TikTok pero pala yun hindi nakiklik sa Davao. Oh. Yan. Simple lang BP Sara Duterte. Nakikipagsalamuha sa taong bayan, pinakamaganda yang pagyuko para sa tao. BP Sara Duterte, pinagkakaguluhan sa Davao. Walang umusa. Ayan. Saludo. Yan siya. Pinagkakaguluhan daw sa Davao. Ngiti-ngiti, kamay-kamay. Ngiti-ngiti. Alam niya, politiko. Di ba, mga pre? Maski saan pumunta yan, pag humalo sa mga ganyan, mga crowd dyan, pagkakaguluhan nga yan, di ba, mga boss? O, lalo na kung may dala kang ipamimigay, pagkakaguluhan ka talaga. Oo, di ba? Yun lang o yun. Hindi o, pero sa kanila, ganyan o. Ewan ko kung anong mangyayari dyan. Kung makakalusot pa yan, wala na tayo. Mahirap naman sabihin tanga yung mga taga Davao pag hindi pa sila nagsawa dyan. Oo, di ba? Mahihirapan o yan. Tsaka yun, umiiyak na raw. Tsaka inaapi raw to, sabi ni Duterte. Sa vlog ni Atty. Claire Castro kanina. Bantayan daw itong anak niya at inaapi nila. Ito pa inaapi. Pupugutan na nga raw niya ulo yung presidente. Pinapapatay na eh. Siya pa api. Ang klase naman tong si Duterte, no? Mga saywar nila, no? Mga friend, no? Wala na ba? Siguro alam talaga na itong mga to. Wala talagang na mga tao talaga na kaya nilang tangahin sa kanilang mga kaartihan, no? Drama. Yun. Diba mga friend? Lao. Pero si Barbers, no? Ewan ko sa inyo, gusto niyo ba yung mga kasagutan ni Barbers? Ano sa palagay niyo, mga friend? Basta yun, paulit-ulit. Pag ito hindi
na-dispatcha ng administrasyon ni Marcos sa mga pinagagawa nito sa pamilya nila, mula ulo hanggang paa, hukayin yung tatay niya at ipatapos sa West Philippine Sea. Walang nagawa yung administrasyon ni Marcos dito at mukhang ganun nga ang papunta eh. Mukhang doon ang punta. Oo. Ang ako para sa akin ICC nga lang talaga ang pwede dito. Oo, kung makiki-operate tong gobyerno ni Marcos sa International Criminal Court. Kung dito, sagot ni Barbers, di ba? Ano ba sa basa nyo doon sa sagot ni Barbers? Mag-collab na po tayo, mga friend, ha? Shout out Sebastian Sartin Gonzaga. Kalat ni Baya, shout out, ha? Thank you ulit, kalat niya. Sebastian ulit, nako. Nayari na ang mga amang Duterte. Wala ewan, kung nangyayari talaga dito sa hawak na bola, His Excellency, hawak mo bola. Diyos ko. Joey Tabilea, shout out. Good PM sir, Happy New Year po. Happy New Year, Happy New Year. Ilang araw na lang mga boss, tapos na ang 2024. At magsisimula ng ubusin ang 6.3 trillion na budget sa 2025. Kakagulo sa PhilHealth o whatever. Sila Professor Shell Magno, ang dami kong kumukustyon sa zero budget ng PhilHealth, no? Librado Lutubigo, shout out. Blessed morning, karaoke. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ang tagal naman ng impeach nitong si Sara Butangera, Tambalustay. Nakakaumay na, hay, naku, only in the Philippines talaga. Oo, di ba? Sa Korea, presidente, in-impeach putin. Di ba? Dito putis, mukhang malabo. Joey ulit, dapat pala, idikit ko dyan sa nguso mo, dapat pala, idikit ko dyan sa nguso mo, yung goodbye Bin Laden na paputok. Joey ulit, Lenny tayo, Hontiveros, bawal ang tanga dito sa atin. Joey ulit, kung di tatakbo si Lenny Hontiveros, i-Amay Bisaya na lang ako. Tatakbo ba si Amay? Talagis na. Joey ulit, ako sa totoo lang, kung di namatay si Kaper Silapid, tahimik lang ako. Long live Kaper Silapid. Pasasaan pa, mahuli din yan si Bantag, tapos ituro si Duterte. Si Dutae, sabi niya. Layon. Bantag is in good hands. In the kingdom. Mas kaya si Kibulog, hindi yan mahuli. Kung hindi lang nagdeklara na ng ultimatum si General Torre. Yun lang pala ang salita ultimatum Hindi na sana inabot ng 16 na araw bago lumabas si Buang doon sa kanyang pinaglilimliman, Arnolfo Pabian, welcome to the club. Anak ng Teteng, imbestigahan ikanyo. Mabuti bakit yung mga nauna ninyong mga hearing, hindi pala mabuti yun. Yun nga Kaya nga si Carmina Constantino hindi siya kontento sa sinasagot ni Barbers, di ba? Oo. Ako ramdam ko David Alin Mendoza, shout out. Magandang gabi po, Karox. Parang naaalala ko lang yung sabi niyang kumpare ko na kahit mahuli ka ng asawa mo na may kulasisi ka ay wag na wag kang aamin. Sino po bang magnanakaw ang umamin na ginawa niya kundi mga tanga lang? Buong-buo na, David, di ba? Puta na. Ay, nako, puta. David Alin Mendoza, Karox, nangunguna daw po si Rapi Tulfong. Kung sakasakali po na maging presidente siya ng Pilipinas, wag naman po niyong ipahintulot, Panginoon. Kaya ba niyang ipalay detector test ang mga opisyalis niya? Magiging abusado lalo ang mga kapatid niyan.
Ano pa? Edmundo Cheng, shout out Sabi niya, ano pa ba naman ang gusto nitong mga taga Quadcom na imbestiga na imbestiga na naman sang damakmak na ebidensya na yan nasa harapan nyo, malinaw at malaking katarantaduhan na at lokohan na yan sa atin mga kababayan. Puro na lang kayo ngak-ngak nang ngak-ngak, puro lang kayo papogi, mga supot, tigilan nyo na, wala nang pera ang bayan. Ay, Edmundo Cheng. Nakuha mo yun, sinabi ko, Edmundo, yung Gcash ko, sinabi ko. Kahapon, di ba? At ito nagtatanong sa akin, yung Gcash ko daw, sabi niya. Malinaw na ginamit ni Digong ang puwersa ng pera niya na nakulimbat niya sa bayan. Kaya, kontrolado pa rin ni Digong ang batas. Ginigisa tayo ni Digong sa sarili nating mantika. Mismo. Shirley J. Sero. Siyempre, doon tayo sa hindi magnanakaw. Diba? Siyempre, Shirley ulit, malamang sa bundok pagaling yung mga kawawang tao na yan. Yung mga sa bundok, maraming bundok yung Davao, Mga lumad nga raw, sabi. Balita ko, Edmundo ulit, namigay nga ng ayuda, pero pera din ng taong bayan na ninakaw rin sa kaban ng bayan. Yun nga. Tao, tatanga-tanga, Tsaka si Sara Duterte ang nagsabi, di ba, Mundo? Na tanggapin nyo yan, pera nyo yan. Oo. Vote buying yan. Tingnan mo, taon-taon pala sila, ganun ang tinatrabaho nila. At sila mismo ang namimigay, Talagang parang, boto nyo ako, Dito hindi ko ganun, Binibigay ko sa mga barangay captain, silang bahala mag-distribute, ganun. Oo. Iba pala sa Davao. Mundo Cheng ulit, Buti pa, buwagin na yung Quadcom na yan. Wala rin silbi, puro forma lang. Malinaw na tuta rin ni Digong ang mga yan dahil sa takot at pera. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox? Abogado ni Sara si Digong? May sariling batas si Digong at hindi niya susundin ang nasusulat sa batas ng Pilipinas. Sariling batas ni Digong ang gagamitin niyang depensa para kay Sara. Ano na mangyayari sa hearing? Puro mura at pambubuli gagawin ni Digong sa korte. Malamang, sino ba sila kay Digong? Yung Diyos nga, minumura ni Digong. Sila ba? Si Kibulog lang ang kanyang pininiwalaan. Spiritual advisor. Marilu Pabianak, shout out. Ay, naku po tayo. Another series na naman gagawin nila. Wala na silang ma-achieve. Puro simula lang. Tila puro palabas lang ginagawa nila. Para lang masabi na may ginagawa. Mahal namin Pilipinas. Saan patutungo? Good night po tayo at sa mga warriors. God bless as always. God bless, Marilu Pabian. Marilu ulit, nakakaawa nga po tay, yung isang pumila na nanay bitbit yung 4 na taong anak, ginawa lalong kawawa ang mga taong Davao. Di ba? Yun ang pinakita ko sa inyo, ba? Elizabeth Iscara, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat lang naman ma-impeach yang si Sara at masipa dyan sa bilang vice presidente. Wala namang ginawa dyan kundi ubusin ang pondo ng kinahawakan niya bilang vice presidente at sekretary ng DepEd at kukunin daw ang kanyang tatay bilang abogado niya. Bakit? Si Digong pa ang sobrang tiwala niya sa tatay niyang mamamatay tao at siguro kinukuha niya ito para matakot ang imbestiga dito. Di ba, Sir Roxy? Sinabi mo ba? Akala niya may asim pa ang tatay niyang ipaglaban siya. Di na nga makalakad at makapagsalita ng maayos. Magsalita na maayos ko, Dating ganyan na magsalita yan, Elizabeth. Kailan ba nagsalita na maayos yan? Di ba? Pati nga yung titi niya, kinikwento niya, mahaba Tawa na naman yung mga tanga, putak yan. Nung nasa YMCA ako, wala kaming damit Yung mga kasama ko, nakasabit yung palya nila sa Ako hindi, nakasabit sa ko yung
Tatawa tao. Hindi naman sa nangungusga tayo. Ang sa akin lang, ano ba ang record ni Digong na ito? Sa naging kasong hinawakan niya, may alam ba ka sa inyo? Meron. Lahat dismiss. Ito may mga kaso ni Kibulog, dismiss, di ba? Binuksan ngayon ng Department of Justice, di ba? May nakitang probable cause, di ba? Nakakulong si Kibulog. Ramon Valencia, shout out. Bossing, walang kaduda-duda. Madam Lenny po kami dito. Kung di man si Senator Risa, pwedeng-pwede, di ba? Tayo lahat doon. Saan ka ba naman, Diyos me? Track record lang naman Isabel Iscari ulit to. Basta ako, Xerox, di ko boboto ang mga tuta ni Digong at mga China. Tapos ang usapan, di ba? John Dimango, shout out. Trying to reach out to you for Christmas gift pero di ko alam paano isend. Yun. Ay, salamat Jan Dimago, nagpadala siya Salamat sa pa-Christmas mo Jan Rodelia Alpilor, shout out. Ano pa lang iimbestigahan kitang balustay, Sir Rox? Di ba kita naman natin mga pinaggagawa niya? Tatanong po, Sir Rox, sadyang nakakawindang na mga nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Salamat, Sir Rox, sa mga babahagi mo ng komento. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit, Ted, shout out, Ted. Ano to si Ted? Noong una ka, Roque, nagtataka ako sa ibang tao na may sinasabing negatibo sa investigasyon sa Quadcom at House Committee of Good Governance and Public Accountability. Ngayon ako naman ang may sinasabi. Magaling silang mag-contempt, mag-issue ng warrant of arrest at magpakulong ng tao sa Kongreso. Pero pagdating sa mga Duterte ay bahagang buntot nila. Ang nagagawa lamang ay kasuhan ang pamilya ng ito. Wala namang nangyayari. Mga mambabatas, sana all. Kung kaya ninyong ipakulong ang mga nanginginig ang tuhod sa takot sa investigasyon ay kakayanin ninyo. Ganun din sana ang ginawa ninyo sa nagtitigas-tigasang tulad ng mga Duterte. Di ba nasa inyo ang batas? Wala kayong dapat ikatakot, mga ulupong. Makikita ulo nitong Ted na ito na naman Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend Happy New Year. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Scalon anak, shout out. Salamat ulit. Christian Cheng, shout out. Editas Sapdin, welcome to the club. Never again to Dutay family, impeach Sara Lustay, ang presidente ng impyerno. Tayo dyan, welcome to the club, welcome to the club. Pinoy Sea Salt Bay, shout out. Wala din yan. Hindi makukulong yan. Ang batas ng Pinas ay may butas. Ang pwede lang na batas na pwede silang nakulong ay ang ICC. Wala nga Tagal din nung ICC, Ilang araw na lang, Pero anyway, hindi natutulog ang Diyos, mga friend. Reynaldo Gonzalez, shout out. Nag-comment na ako sa Rox kay Atty. Enzo dyan sa binasa. Sabi ko obvious na hindi na kontrolado ng mga Duterte ang Davao, kaya presence na nila ang kinakailangan, di ba? Pero wala yan. Pag ayaw ka na ng tao, ayaw ka na. Maniwala kayo. Totoo yan. Nangyari yan dito. Tinalo lang ng isang yung pinaka-kingpin ng mga DY tinalo ni Grace Padaka natatawa ko dun parang inakusihan pa nila na tinerrorize daw ni Grace Padaka ang mga tao kaya sabi ni si Franklin Drelon hindi na nga makatayo yung gubernatorial bet ng partido namin aakusahan nyo pang terorista.
Pero anyway, nakabalik din po ang mga D sa kapangyarihan dito sa Isabela. Sila na naman ho ngayon dito. Naka-isang termino yata o what's, kumano, kung isang termino si Grace Padaka, isa o dalawa, parang ganun. No? No? Kasi tagal na ho eh. Wala na ho nga si Grace Padaka eh. Kung ano nangyari. Reynaldo Gonzales ito. Kahit magbotohan, presidente o wala man, botohan sa panakaw ko at sa puso ko pa din ang presidente ko, walang kokontra. Pasasabugin ko ngayon bagong taon na si Lenny pa rin daw. Pares tayo. Jane Labay na, shout out my friend. Ako ba, Xerox, tinatanong pa ba yan? Ha? Ano ka ba, Xerox, tinatanong pa ba yan? Ito na naman to. Natural sa aling Lenny Robredo. Di isa sa mga kakandidato, wala sa kalingkingan ni Lenny. Wala talaga yan sa ta. Meron naman si Senadora Risa Ontiveros kung sakasakali, pero hindi maglalaban yan. Diba? Kampiyan eh. Yun eh, friend Jane eh. Kung sakasakali lang, yung 5 na yun, ang posibleng tumakbong presidente kuno. Ayon sa vlog na Atty. Enzo. Kaya tinatanong ko sa inyo, sino para sa inyo? Kung sakasakali nga yung isa sa 5 na yun, o maglalaban-laban yun, pero yung dalawa, hindi maglalaban yun eh. Si Risa saka si Lenny, hindi magkakalaban yun eh. Bali, yung sa 4 na lang, o diba? Para sa akin eh, siyempre Risa Ontiveros saka Lenny Robredo, walang iba eh. Di ba? Sabi ni Jane, sinasabi nila mahina si Lenny. Totoo, mahina ang sikmura niya na magnakaw sa kaban ng bayan. Mahina ang sikmura niya na hayaan ang China mamayagpag sa West Philippine Sea. Mainhin si Lenny, pero that doesn't equate na siya ay mahina. Siya ay may takot sa Diyos, kung kaya't sa Panginoon ang gagabay sa ating bansa kung si Lenny ang magiging presidente. If we have God in us, no one can go against us. Di ba? Totoo yan, friend. Totoo yan. John Dimango ulit to. Sa mga bulag na panatiko, hindi ba tayo kinikilabutan sa pinagsasabi nyo sa mga taong tumutulig sa maling ginagawa ng iniidolo nyo? At least nakakatulong. Ikaw ba, may naiambag ka ba? O tayo na mga daldal ng mga tang no? Maling-mali ang ganyang palusot ninyo. Una, walang politiko na namimigay ng ayuda galing sa kanilang bulsa. Diba? Ibig sabihin, nakaw na pera yan sa taong bayan. Pangalawa, isang uri yan ng vote buying. Pangatlo, yung katumbas ng pera na natatanggap ninyo ay baka 100 beses na halaga kung nailalagay lamang sa tamang proyekto na kapakipakinabang sa bansa at mamamayan. Pang-apat, ito ay isang uri ng pagyurak sa dignidad ninyo na gagawin kayong busabos at manatili kayong nakaasa na lang sa ayuda. Totoo yan, friend. At ang panlima, pang-insulto na rin sa iba na nasa labas ng kanilang political fence na mapag-iiwanan ng benepisyo ng serbisyo politiko ng gobyerno o itsapwera ka. Kaya kayong mga trolls, Pulangaw, didisyen o anumang paksyon, ang kinakaniban ninyo ay sa maling pagpili ninyo ng taong iluluklok ay buong pamamayan ang nagsasakripisyo. Totoo yan, friend. Maging mapanuri kayo sa kakayanan, kredibilidad at integridad, hindi porkit sikat o mabait kung wala sa tatlong katangian, tatlong pamantayan, ay red flag na yan. Dapat ang nangangarap mamuno ng bansa, ito ay may isang malinaw na pananaw para itawid tayo sa kaunlaran. Totoo yan. Ngayon, kung ikaw ay nangingibabaw ang pagiging panatiko mo laban sa matuwid na tao, mas mabuting
Huwag na kayong sumali sa eleksyon dahil kawawa ang maraming madadamay sa inyong mga totoong nagsisikap maghanap buhay at di umaasa sa limos ng publiko. Karamihan sa katulad ninyo ay ay mga tambay at palingkera na di gumagamit ng tamang pagsusuri. Totoo yan, friend. Diyan di mahango. Pinoy Sea Salt Bay, shout out. Lenny Robredo for President and Risa Ontiveros for Vice President. O, di ba? Magandang takbo ng buhay. Maski si Risa, wala rin dynasty, di ba mga boss? Tapos, para matigil na ang mga Duterte o Marcos man, the dynasty should be destroyed. Digong ay wala pang pinanalo na kaso. Yan ang kaso, yan nang sa piskal pa. Yan ay nang sa piskal pa. Ganun. Pinoy ulit, oh. Ibigay nyo sa ICC para tapos na ang Quadcom na mas lalong lalo na si Congressman Abante ay ayaw makakulong ang mga Duterte. Eto, si Barber. Siya pa naman ang pinuno tapos ganyan ang sagot mo. Wala. Cassandra Daisy, shout out. Sana pagkaisahin si Senador Risa at lahat ng oposisyon. Pagkaisahin, Rodolfo Tubileo ulit. Happy New Year, sir. Me and Joey is just one person. Oh. Rodolfo ulit. Basta dito sa program na ito, bawal ang tanga. Totoo yan, friend. Hindi pwede tanga rito. Kaya nga hindi ako magla-live eh. Pero may nakakapasok pa rin pa isa-isa, no? Mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Boyong kong balong. Ay, nako. Jeff Ramos nak, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Oo. Mission accomplished, mga boss. Oo. Magbigay ko kayo ng reaksyon kay Barbers. Ano masasabi nyo sa mga sagot ni Barbers kay Carmina Constantino? Nasisiyahan po ba kayo? Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless po, God bless.